Hindi nagustuhan ng ating mga ng ating mga mamamayan na nakita si Chis Escudero tumalikod bigla. Pambabastusan niya itong ginawa ni Chis Escudero. Kaya hindi na siya uragon ngayon. Makaurag na. Dami nang iuragan sa iya. Galit na galit ang ibig sabihin. Are not affected by the shift from 19th to 20th Congress. This is the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, GR number 163783, 22 June 2004. It is true that the 19th Chis Escudero overclaim na itong impeachment case cannot continue in next Congress. So sabi po ni Barry Gutierrez, ito ang si Senate President Francis Escudero deliberately ran the clock after he refused to hold a trial earlier despite the nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po. Maray na aga mga manoy, mga manay. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. Relax muna tayo. Dito muna tayo sa joke time portion ng ating programa. Para relax lang palagi. Padala po ni Kevin Ray Lascia. Yung magbarkada nag-uusap tungkol sa kanilang zodiac sign. Naniniwala sa zodiac sign. Marami naniniwala. Ikaw ba niya, Mr. Maravillas, naniniwala sa zodiac sign? Hindi po. Kaya lang, marami ang naniniwala sa zodiac sign. Anyway, kwento man lang ito. Kwentong katatawanan. Sabi ng unang lalaki, pre, ano yung zodiac sign mo? Sabi ng kausap, ikaw muna pare. Sabihin mo muna yung sayo, yung zodiac sign mo. Sabi ng kausap, Cancer ako pare. Ikaw? Sagot ng kausap, Goiter ako pare. Cancer kasi yung isa eh. Siya daw goiter. Pati sa zodiac sign, ignorante. Anyway, joke man lang po, mga kababayan. Matik na 200 pesos. Send mo sa akin po yung GCash number mo. At kasali ka na rin sa ating monthly draw. 5,000 pesos yung cash prize. Pag nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi, qualified ka pa rin sa grand draw sa December, 10,000 pesos na yung cash prize. Yung mga gusto na magpadala ng entries, message lang po kayo sa aking Dante Maravillas blog page sa Facebook. O kung hindi, sa Dante Maravillas Facebook account. Sa Messenger po. Yung ganun lang po, maiksi lang na kwentong katatawanan. Dapat hindi po censored at hindi rin nakakadiri na kwento. O kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe ninyo. At share naman po ninyo sa inyong mga kaibigan para mapasaya natin. At saka para hindi po kayo mabiktima ng fake news at maling mga pinapakalat na mga propaganda. Lalo yung mga naninira sa ating gobyerno. At ngayon, balikan natin itong issue sa impeachment. Sabi natin kanina, talagang inuulan na po ng batikos itong si Chis Escudero. Kasi kitang-kita po, ay kasabihan po tayo. Pag gusto, nagagawa ng paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hindi maubusan ng palusot po si Chis Escudero. Kung ano-anong palusot. Ang dami pong sinayang na panahon. Mga kababayan, yung ating mga senador, ang taas ng sweldo ninyo. Inuna pa ninyo yung inyong pagbakasyon kaysa doon sa obligasyon ninyo under the Constitution. Kaya sabi po ni Risa Ontiveros, napakahalaga niyang mandatong ito ng ating saligang batas. Buti pa yung hindi abogado. Hindi man abogado po, si Risa Ontiveros. Pero aware siya ng napaka-importanting mandato ng ating saligang batas. Ngayon hindi na nakatiis si Risa po, tumayo doon sa Senado at naghayag ng kanyang manifestasyon. Hindi kinaya po ni Chis Escudero. Biglang umalis. Hindi nagustuhan ng ating mga ng ating mga mamamayan na nakita si Chis Escudero tumalikod bigla. Pambabastusan niya itong ginawa ni Chis Escudero. Kaya hindi na siya uragon ngayon. Makaurag na. Dami nang iuragan sa iya.
Galit na galit, ang ibig sabihin, iuragan. Sabi ko nga, sinayang ni Chis Escudero yung kanyang pagkakataon. Dati maraming humahanga sa kanya. Di ba? Ngayon po, pabawas ng pabawas ang mga taong believe kay Chis Escudero. Ang dami ng galit tuloy. Kasi nga, sabi ng mga observers po, dinidribolan niya talaga ni Chis Escudero. Pakinggan muna natin itong sinabi ni Risa Ontiveros sa kanyang manifestation. Ayan po si Risa Ontiveros. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. I wish to respond briefly to the manifestation made by the majority floor leader. Mr. President, the 1987 Constitution demands that the Senate continue with the impeachment proceedings already initiated without further delay. The rulings of the Supreme Court make it clear that first, impeachment is a non-legislative function of the Senate. This is Chavez versus Judicial and Bar Council, GR number 202242, 16th April 2013. And second, that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift from 19th to 20th Congress. This is the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, GR number 163783, 22 June 2004. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito, klaro at walang kalabuan. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Ang mangyayari nito mga kababayan, kapag hindi inayos si Chis Escudero, siya mismo yung i-impeach. Ang mag-i-impeach mga kababayan, kasi si Chis Escudero hindi man impeachable officer. Ang mag-i-impeach sa kanya, yung ating mga mamamayang Pilipino. Tatablahin siya sa mga susunod na eleksyon pag hindi niya inayos ito. Lalo't may mga nag-iisip na mga kababayan sa kanyang mga kasama, although butit na talo si Tol. Gustong tigbakin ni Tol yung impeachment sa Senado. So tama yung desisyon natin mga kababayan na kahit member ng alyansa, si Tol Tolentino, hindi natin binoto, natalo. Kaya lang marami pa rin ang mga kalyado ni Digong at ni Sara sa Senado. Yun yung sabi ni Tolentino kahapon, if we cannot conclude the trial before June 30, we must recognize that this impeachment case is functionally dismissed. Lumalabas may sabuatan mga kababayan na i-dribble, i-delay ng i-delay para may rason na i-dismiss mga kababayan yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Ayag kayo sa ganon? Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, napakalakas kasi ng mga ebidensya at yung mga kakampi ni Sara sa Senado, nagsasabuatan sila ngayon para hindi makapag-present ng ebidensya yung prosecution. Kasi pag na-present yung mga ebidensya sa articles of impeachment laban kay Sara Duterte, mahirapan sila na i-acquit si Sara Duterte. Kaya dinadaan nila sa ganito. Technicality, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo yung speech niya, manifestation ni Tol Tolentino. Against Vice President Sara Duterte 117 days ago. Yet the trial required by Article 11, Section 3-4 of the Constitution to proceed forthwith will begin only on June 11, dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment court. Under the 1987 Constitution, the Senate of each Congress acts separately and independently of the Senate of the Congress before it. Only 12 senators remain after each election, insufficient to form a quorum. Thus, unlike the U.S. Senate or the Philippine Senate under the 1935 Constitution, we cannot carry unfinished proceedings into the next Congress.
allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires or beyond our constitutional power. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Supreme Court rulings in Neri versus Senate and Balag versus Senate and our own Senate rules, Rule 44, Section 123, confirm that all legislative and investigatory matters terminate with the expiration of a Congress. This principle is affirmed internationally. Jefferson's Manual provides that unfinished business do not carry over into a new Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Ang unang nilabag mga kababayan sa saligang batas, yung salitang forthwith. And guilty dyan mga kababayan si Chis Escudero. Kasi binago niya yung meaning mga kababayan ng forthwith. Yung forthwith, naging 4 months. Kaya nang mag-manifest mga kababayan si Risa Ontiveros, hindi kinaya, nag-walk out si Chis Escudero. Kaya sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Mel Hearty, Escudero forthwith resign. Mag-resign na lang daw si kabayang Senate President Chis Escudero kasi hindi niya nagagampanan yung kanyang pagiging Senate President. Yan Escudero is clearly playing safe for his re-election bid for 2028 as self-interest to delay the trial. Sabi ni Ethan Liknad, pwede bang i-impeach ang Senate President? Hindi interes ng bansa ang iniisip kundi sariling interpretasyon sa batas. Magagalit talaga ang taong bayan pag hindi ninyo tinuloy ang impeachment trial. Gusto namin malaman ang katotohanan. 88% mga kababayan sa mga na-survey ng SWS nagsabi dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. So napakalinaw. Kaya ngayon mga kababayan, kinukuyog ng mga critics itong si Chis Escudero. Wala sa iba-ibang mga personalities. Yan sabi ni Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni Leni Robredo. Kalokohan, sabi ni Attorney Barry Gutierrez. Binanatan niya si Chis Escudero. Overclaim na itong impeachment case cannot continue in next Congress. So sabi po ni Barry Gutierrez, ito niyang si Senate President Francis Escudero deliberately ran the clock on the impeachment after he refused to hold a trial earlier despite the case being forwarded to the Senate in February. Imagine, Pebrero pa. Si Amy Marcos nga po, nakapag-hold pa ng mga hearings para lang paglingkuran, idepensa po at batikusin yung kanyang kapatid sa pag-deliver sa kanyang kinikilalang Tatay Digo ngayon sa ICC. Kung nagawa yun ni Amy Marcos, bakit itong napakalagang impeachment trial hindi magawa ni Senate President Chis Escudero? Tapos in-schedule yung pagbasa ng sakdal kahapon, inospon schedule June 11, kaya nagagalit yung ating mga mamamayang Filipino. Sabi ni Barry Gutierrez, after months of inaction na niya, a senator now claims that the case will be dismissed if the trial is not finished by the end of the month, referring kay Senator Tolentino. Kaya sa tingin ni Barry Gutierrez, sinadya ninyong magbagal-bagalan tapos sasabihin nyo wala nang oras. Kalokohan, panloloko baga po mga kababayan. They are fooling us. Itong mga senador na to. Sabi ko sa inyo, dapat natin silang panagutin. Pag diniskaril nila yung impeachment trial. Sabi nga po ni Coco Pimentel, importante niya na maiharap sa trial itong si Sara Duterte. In fairness naman anya sa kanya, referring to Sara Duterte. Kasi lumalabas, nakahang lahat. Dapat may desisyon. Kung halimbawa hindi malakas yung kaso laban sa kanya, di dapat siyang i-acquit. Pero pag malakas yung mga ebidensya, dapat siyang mapanagot. So dapat dumaan sa trial. Sabi po ni Coco Pimentel, buti pa ito si Coco Pimentel mga kababayan. Matino kung mag-isip. Na-appreciate na natin
Itong si Coco Pimentel. Yan o, sabi ni Coco Pimentel. Nadili na nga niya, tapos dinidili pa uli. Nakahintay tayo ng 4 na buwan. Dumating ang June 2, tapos dinifer. Na-delay na nga ng 4 na buwan, tapos idinidili pa ng 8 araw. Bakit? What is the purpose? Nawala na po sa katinoan. Itong si Senate President Chis Escudero. Kahit ano pang sabihin mga kababayan, wala nang oras, wala nang panahon. Inubos ninyo yung oras na wala kayong ginagawa 4 months. Pagkatapos ngayon, sasabihin ninyo, wala nang oras. You see? Sabi dito sa balita, sabi ni Barry Gutierrez, it would be a flagrant violation of the Constitution if the Senate will not hold an impeachment trial since this is their mandate once it receives the articles of impeachment. Harapang lokohan na ito kung ito nga ang plano. He also pointed out that 88% ng mga Filipino think Duterte should respond to the impeachment charges. And even Duterte herself claims she wants to face the charges. Nagyabang pa nga po si Sara Duterte. It will be a bloodbath. Ako tingin ko yung mga statement na yon ni Sara Duterte, cover niya para i-intimidate mga kababayan yung Senado. Parang yung kanyang mga kaalyado, yumuyo ko din sa intimidation ni Sara Duterte. Kasi feeling nila, malakas pa niya yung influensya ng mga Duterte. Ito nga si Chis Escudero, just to preserve, maintain his Senate presidency. Tumawag daw kay Bato. Si Bato mismo yung nagsabi. Kinausapan niya ako. Nanliligaw mga kababayan si Escudero sa mga senador at kasama doon si Bato. Si Bato naman kahapon nga po kay Chis Escudero nanumpa. Alam na this. Yan report kahapon ng Inquirer. Look, re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa takes his oath of office before Senate President Francis Chis Escudero on Monday. Pinili niya kay Chis Escudero mag-take oath. Alam na, yung iba sa barangay captain, yung iba sa kung sino, sa Chief Justice, kung sino yung pinili nila na mag-administer ng kanilang oath of office. Si Bato, pinili talaga si Chis Escudero. May mali siya. Kita na ninyo, mga kababayan? Sabi ni Barry Gutierrez, harap-harapang lukuan niya ito. So ano anyang ginagawa ng Senado? Senators Aquilino Coco Pimentel III and Risa Ontiveros disputed Tolentino's argument and said sitting as an impeachment court is not a legislative function that expires at the end of each Congress. This is backed by Supreme Court decisions. Kahit yung mga constitutionalist po, naniniwala po na hindi nagtatapos sa pagtatapos ng Kongreso ang na-file na impeachment case. Ang dami nang nagsalita po ng mga legal luminaries na wala pong political affiliations kahit kanino. Mas naniniwala tayo doon sa mga legal luminaries na walang political affiliation kaysa kay Tolentino na lumalabas Duterte pa rin. Tama ba? Kahit sa mga opinion columns, mga kababayan, hindi nagustuhan ang ginagawa ngayon ni Senate President Chis Escudero. Ito mula sa Inquirer, opinion. Sabi dyan, Segundo Iclar Romero, columnist, if the trial is cancelled, the message is deafening. The powerful still get away with everything. Legal maneuvers will be seen as smoke screens. The law, again, becomes the weapon of the elite to protect their own. Correct. So yan ang nakakalungkot mga kababayan sa sitwasyon natin ngayon. Kanya-kanya pong interes. Hindi na yung interes ng ating mga mamamayang Pilipino, kundi yung kanilang political survival, political interest. Kahit yung mandato nila mga kababayan mula sa ating konstitusyon, namimikit mata po sila. Pinipilipit nila yung batas to suit their interest mga kababayan. Pati yung mga religious leaders, nag-react na rin po. Hello. Delay in BP Sara impeachment trial shows lack of urgency. Religious leaders say. Ako pag hindi po ito nahawakan ng tama ng Senado, malamang mag-edge sa people power. Na ang gagawin mga kababayan, tao na yung gagalaw para si Sara Duterte papanagutin. Kasama na yung Senado. Baka ipadlock nila yung Senado. Ayaw man ninyo mga trabaho based sa mandato na ng ating konstitusyon, di ipadlock na lang yan, i-abolish ng diretso yung Senado, buti pa yung Congress. Maganda mga kababayan yung performance. Kaya sabi ni Speaker Martin Romualdez, ito anyang impeachment case, ang bula niya nasa Senado na. Ayan po si Speaker Martin. Impeachment
impeachment, sir. Yung impeachment, sir. Minamadali ba niyo ba yung Senado to conduct the hearing? No, it's up to them. Wala kayong salamat po. It's up to them. We leave it up to their sound discretion. Thank you very much, sir. Nasa sound discretion na niya ng Senado. Wala sa sound mind mga kababayan yung mga senador. Pinag-iwanan na mga kababayan ng katinoan. Ilan na lang yung mga matitino ang naiwan sa Senado, kaya logi yung ating mga mamamayang Pilipino sa pasweldo sa kanila. I think kailangang manawagan na tayo yung Senado, i-abolish na lang po yung mga nagiging senador natin. Hindi na senador ng bayan, senador ng mga Duterte. Proud sila. Proud pa sila. At tawaging senador, Duterte Senators. You see? Buti na lang sana kung ang pamilya nilang ipinagtatanggol, matino. Wala sa katinoan mga kababayan. Imagine, siya lang ang vice presidente na nagawang pagbantaan ang sitting president, ang first lady at speaker of the house. Wala pa yan sa history ng ating bansa. May ganong vice presidente. Pagkatapos, titigbakin lang nila ng mga senador yung impeachment at trial sa Senado. At hindi lang yon. You can just imagine, yung confidential funds, 125 million, ginastos in 11 days. At santambak na mga chichirya po ang beneficiaries. At nang i-check sa Philippine Statistics Authority, walang records. Pagkatapos palalampasin natin ang ganitong uri ng gawain. Doon lang sa pagbabanta, pag pinalampas ito mga kababayan ng ating mga senador, inakwit si Sara Duterte. Ang ibig sabihin niyan, they are normalizing evil. Normal na yung pagbabanta. Ano isipin ng ating mga kabataan? Normal na niya. Yung paggawa ng ganitong krimen mga kababayan is normal. Imagine that. Pagkatapos yung paglustay ng kwarta ng ating gobyerno, magiging normal na rin. Kasi hindi pinapanagot. Di ba po? Ngayon, kung walang kasalanan si Sara, tulad ng kanyang claim, importanteng dumaan po sa trial. So that, anuman yung desisyon based on evidences presented, then importanteng may desisyon. Hindi yung nakahang po at ang daming tanong na hindi nasasagot. Yun ang punto po ng mga nagpo-post para po sa impeachment trial. Kung i-acquit nila si Sara Duterte, so be it. Basta dumaan sa trial. Dapat kasi po may konklusyon sa kaso. Hindi yung nakahang. Ang daming tanong, hindi nasasagot mga kababayan. At ayaw sagutin ni Sara Duterte. Iniiwasan niyang sagutin. You see? Yun ang essence ng accountability. Kaya nagsalita na po yung Coalition of Religious Leaders. Binanata na si Senate President Chis Escudero sa desisyon nito to move the presentation of articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Tinawag na nila yung move a setback for accountability and justice. Sabi po ng PIM, People's Impeachment Movement, grupo ng Catholic and Protestant leaders posing for Duterte's removal, said the delay signals a lack of urgency in addressing serious allegations against the Vice President. Sabi po ng convenor na si Flavie Villanueva, sa patuloy na pagkakaantala ng proseso ng impeachment, lalo lang lumalakas ang loob ni Vice President Duterte na hindi siya mapanagot sa kanyang mga nagawa sa bayan at sa mga Filipino. Lumalabas, nagiging enabler sa mga maling gawain itong si kabayang Chis Escudero. Gusto mo ng ganong reputasyon? Bababa ka bilang senador na may ganyang reputasyon. Talagang mawawala yung tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino sa Senado. Yung ating Senado, historically mga kababayan, it is considered as the last bastion of democracy. Sinira nitong mga ilan nating senador. Sinalaula na yung Senado. Mga personal na interes ang ipinaglalaban. Lalo itong mga kaalyado, mga kababayan ni Sara Duterte at ni Digong. Ginagamit yung Senado, the last bastion of democracy historically. Yan ang pagkakilala ng ating mga mamamayang Filipino. Ngayon, defenders ng isang pamilya. Yon ang nakakalungkot mga kababayan. So sabi dito, another PIM convenor, si Father Bong Sarabia, who also co-filed one of the impeachment complaints, said, Escudero's move risked sending the wrong message. Ang ginawang ito ni Senate President Escudero ay nagbibigay ng negatibong mensahe sa taong bayan na maaring makalusot ang mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Sabi naman po ni Father Joel Saballa, also of PIM, warned that repeated delays could undermine public trust
and democratic institutions. Paano pa magtitiwala ang taong bayan sa ating mga institusyon kung mismong Senado na inatasang magsagawa ng impeachment trial ay nababahag ang buntot sa pagpapanagot sa Vice Presidente? Para naman kay Pastor Leonard Arevalo of San Bartolome Christian Fellowship, he urged the Senate not to yield to political pressure. Hindi dapat bumigay ang Senado sa anumang pressure o impluensya. Dapat nitong gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas at panagutin ang mga nagkasala sa bayan. PIM described itself as a national alliance of clergy, lay people, and citizens committed to fighting corruption in government. The group is calling on the Senate to proceed with the impeachment trial as soon as possible. Hindi na tayo magtataka mga kababayan kung sa susunod na mga araw, sunod-sunod na mga rallies, protest rallies ang gagawin sa harap mismo ng Senado. Kasi yung Senado ngayon, lumalabas tuta ng mga Duterte. You see, naging enabler mga kababayan ng mga masasamang gawain. You see, maging yung IBP, dating Pangulo ng IBP, nag-react na po dito sa gawain ni Chis Escudero. Ayan ba? Sabi po dito sa report ng Pilipinas Today, hindi katanggap-tanggap para kay Attorney Domingo Cayusa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, ang dahilan ni Senate President Chis Escudero na magiging abala ang Senado sa pagpasa ng priority bills. Kaya ito nagpasyang ipagliban ang pagsisimula ng impeachment process laban kay Vice President Sara sa Hunyo 11, imbes na kahapon po, June 2. Si Chis Escudero man lang po ang gumawa ng schedule. Kaya nga po mga kababayan, sabi ni Congressman Paulo Ortega ng La Union, para niyan yung nagyaya makipag-date. Yung nagyayang makipag-date, siya yung wala, hindi sinipot. And then dyan yung kadate mga kababayan, yung Congress, yung kadate niya, yung mga House Prosecutors, binigyan ng schedule para sa pagbabasa ng sakdal, reading of the articles of impeachment, kahapon sana, hindi sinipot. You see, gano'n ang ginawa ni Chis Escudero. Kung ano-ano pong mga palusot ang sinasabi. Hindi ka na makakaulit, Chis Escudero. Pag ganyan, sinira mo yung tiwala ng mga mamamayang Filipino. Malamang kung you run for re-election or anumang posisyon in 2028, malamang matulad ka kay Tolentino. Botit si Amy Marcos. Nakasabit pa, pero kalay kabit, pang 12. O di ba? Matutulad ganyan kay Tolentino at saka kay Bong Revilla. Talo. Sumama na yung tingin sa iyo, kabayan. Kahit nga ako nga sabi ko, kung matino yung mga pinagagawa mo dyan sa Senado, pwede ka sana na tumakbo na Vice President o baka endorse ka pa na maging Presidente, next President. Bagay kayong magtandem ni Speaker Martin Romualdez. Pwedeng ikaw yung presidente, vice president si Speaker Martin Romualdez, or si Martin Romualdez yung presidente kasi may overwhelming support from super majority ng mga congressmen na may direktang impluensya sa barangay. Di ba? Pwede kayong dalawa. Ba't bibigyan mo pa ng pagkakataon si Sara Duterte tumakbo? Isang tambak yung ginawang kalukuhan ni Sara Duterte. Yun lang na pagbanta sa ating Pangulo. Imagine that kung i-acquit ninyo yan, that will be unacceptable sa ating mga mamamayang Filipino. Yung ginawa po ni Sara Duterte, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Hindi po matatanggap ng ating mga mamamayan kasi po sila mismo yung testigo sa number 1 articles of impeachment. At sabi ni Sara, no joke, no joke. You will normalize violence and grave threats and wickedness pag inakwit ninyo si Sara Duterte. Napakalinaw ang kanyang ginawang kasalanan na dapat papanagutin, mga kababayan. Yung bribery na ginawa niya doon kay Yusek Mercado, napakalinaw yung intensyon kung bakit ginawa niya yun. Para maging kasabwat po sa mga masasamang ginagawa bilang DepEd Secretary siya. Yun ang intensyon nun, mga kababayan, kaya bigay siya ng bigay. You see?
Pagkatapos, may intensyon kayo, mga kasama ninyo dyan sa Senado, na tigbakin na lang yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Ano yon? Sabi dito, hindi katanggap-tanggap. Sabi ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, ang dahilan ni Senate President Chis Escudero, after anya na pinangakuan niya ang taong bayan, nung mag-complain na bakit dinidribble niya ito, pinatatagal nyo. O dapat ito sa lalong madaling panahon, ayon sa konstitusyon. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na kapag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. Napakalinaw. Forthwith proceed nga eh. Sabi sa ating saligang batas. Saan ka nakakita? Mga abogado po. Sila mismo ang lumalabag sa ating saligang batas. At hindi lang sila simpleng abogado. Senador pa sila, Senate President pa. Kaya pumalag na rin po maging si House Panel Prosecution Member Representative Laila De Lima. Yung delays niya violate the charter. Sabi po ni De Lima, that is clearly violative of the Constitution. Forthwith is forthwith. And it has been delayed a few times already. How many times has it been postponed, sabi po. Yung ating Constitution niya states that if a verified impeachment complaint is filed but at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, trial by the Senate shall forthwith proceed. Let us not fool ourselves. This is no longer about legal preparedness. This is about political will. We are seeing the early signs of dribbling, delaying tactics designed to tire the public, to ease the momentum, to save those in power. When powerful figures are accused of grave abuse, silence is complicity, delay is betrayal. The Senate, you are not gatekeepers of convenience. You are stewards of the Constitution. The responsibility now rests on your shoulders. You must rise to meet it. Let the trial begin, sabi po ni De Lima. Dating senador at dating senador at kapwa Bicolano ni Senate President Chis Escudero. So lumalabas, si Senate President Chis Escudero, hindi na po Uragon. Ang Uragon na ngayon, si Representative Laila De Lima na dati ding senador. Siya na ngayon ang Uragon na Bicolana. Si Chis Escudero, hindi na Uragon, maka-Uragon na. Nakakainis na, maka-Uragon. Kaya ngunyan, pipay nguraganin batikos, kan sa tuyang mga kaymanwa. Inuulan siya ngayon ng batikos ng ating mga kababayan. Ang daming palusot po. Hindi na rin nakatiis po si dating Senate President Franklin Drilon. Sabi po niya, I appeal that we should not let technicalities prevail over substantial issues. The people from the surveys would want a trial to know what is the truth on these allegations. I would appeal to my former colleagues, let's try the case now. Let's hold the hearing now. Sabi po ng dating senadora si Representative, mamamayang liberal Representative Laila De Lima. Tandaan mo anya Chis, Senator Chis Escudero, nakatingin sa iyo lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Delay anya is betrayal, all eyes on Chis, tsaka sa mga senador, and kill impeachment plot. Ang tingin nila, yung delaying tactics na ginagawa ngayon, ang intensyon para patayin yung impeachment case laban kay Sara. Nasa tingin ng mga analyst, ang rason kasi po, ay po makalusot si Sara Duterte sa tindi, sa bigat ng mga ebidensya na ilalatag ng prosecution panel laban sa Vice Presidente. Mahirapan yung mga kaalyado niyang senador. Kaya yung mga kaalyado niyang senador, gustong patayin yung impeachment trial sa pamamagitan ng technicality para hindi na makapag-present ng ebidensya kasi mahirapan sila na i-acquit. Pag nai-present yung mga napakabibigat na ebidensya laban kay Sara Duterte, mapipilitan silang i-convict. So ito yung strategy ng mga kakampi ni Sara Duterte. Patayin na agad yung impeachment case para walang presentation of evidences sa trial. Kita ninyo kung gaano katindi. At yung sinasabi ni Sara Duterte na I want a bloodbath at partian niya ako sa 88% na gustong harapin yung impeachment trial. Bluff man lang yon to cover the true feelings and intention. Ang intention po talagang
Huwag dapat matuloy yung trial. Yon ang paniwala ng ating mga mamamayang Pilipino ngayon. At pag ginawa nila yan, papanagutin nila. Papanagutin natin itong si Senador Chis Escudero at mga kasabwat niya. And we will post for the abolishment or abolition ng Senado. Isara na natin yan na Senado. Pag ganyan man lang po, wala ng Senado. Balik tayo sa unicameral. Mas may pakinabang mga kababayan yung ating mga congressmen. And in fact, mas magagaling ngayon yung ating mga congressmen kaysa yung mga senador. Makikita natin kahit sa mga congressional investigation, mas maayos yung yung Quadcom, mas pinapanood, mas may sense, mga kababayan. Mas may pakinabang yung ating mga mamamayan sa Congress kaysa sa Senado. Kung sino-sino na lang ang nauupong mga senador, mga kababayan. You see, sayang ng budget para sa Senado. Sayang ng pasweldo. Sabi ni Laila de Lima, paalala lang, nakatingin sa inyo ang mga Pilipino. Napapanood nila ang palabas na yan. Hindi ninyo sila Ito naman po, maluluko. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.